Regina, may bisita ka, wika ni Aling Ma'am Ing. Iba ang tono ng boses nito, halatang hindi natutuwa. Sino ho, Mama? Kung si Ma'am Celeste ulit, paalisan niyo na lang, ayaw ko na ng gulo, wika ng dalaga. Si Inigo, tugon ni Aling Ma'am Ing, bumilis kaagad ang pintig ng puso ni Regina. Pinapasok ko na, nasa salas, lumabas ng kanyang kwarto si Regina, matamlay siyang lamagos sa sala, naroroon si Inigo, hinihintay siya. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko, alalang-alala ako sa iyo, wika ni Inigo, napansin nito ang lungkot sa mukha ng dalaga. What happened? Nagbuntong hininga si Regina at umupo sa tabi nito. Pinuntahan ako ni Ma'am Celeste dito. Kaagad na nag-alala si Inigo sa dalaga. Sinaktan ka ba niya? Nagkasakitan kami, pag-amin ni Regina. I'm sorry, Inigo, ayaw ko naman talaga siyang patulan, pero nauubos din ang pasensya ko. Naging mabigat ang mga paghinga ni Inigo, his jaw clenched, hindi siya sinunod ni Celeste, binalaan na niya ito na huwag sasaktan si Regina. Alam na ng mga tao ang tungkol sa atin, alam na rin ni Mama. Kinuha ni Inigo ang mga kamay ni Regina, kakausapin ko si Celeste, hindi ko mapapalagpas itong ginawa niya sa iyo. Huwag na, Inigo, lalo lang lalaki ang problema. Habang ipinagtatanggol mo ako, lalo lang magagalit sa akin si Ma'am Celeste, sapat na ang isang beses na nagkasagutan kami at nagkasakitan, tugon ni Regina. Muling nagbuntong hininga si Inigo, galit siya sa sarili dahil hindi niya maprotektahan si Regina kagaya ng pangako niya. Hindi na ako papayag na mangyari ito ulit, wika niya, I'm so sorry, this is all my fault. Umiling si Regina, wala kang kasalanan, Inigo. Huwag mo na rin akong alalahanin, kaya ko ang sarili ko, kakayanin ko ang lahat para sa iyo. She touched his face, mahal kita, tatanggapin ko ang lahat ng sasabihin ng mga tao. Pangako, matatapos din lahat ng ito, pagkatapos ng divorce namin ni Celeste, magiging maayos din ang lahat, hindi ako papayag na habang buhay kang husgahan ng mga tao. Kinabig niya ang dalaga at niyakap ng mahigpit. He kissed her forehead. Ang dami na ng sakripisyo ni Regina para sa kanya, ang masaktan ng labis ay hindi nito deserve. Inigo, napapaisip ako sa mga sinabi ni Ma'am Celeste sa akin, mahinang wika ni Regina. Nagkalas sila sa pagkakayakap. Inigo stared at her eyes. Kung wala siguro ako, baka okay na ulit kayo ngayon. Baka nag-ulo ko lang ang pagsasama ninyo lalo, nakaramdam siya ng guilt, hindi siya nito pinakatulog kagabi. Huwag mong sabihin yan, tugon ni Inigo, dalawang bagay ang pinukaw mo, ang isip ko at ang isip ni Celeste. I wouldn't realize how much of a fool I was if it weren't you, and Celeste only needed someone like you, para mapagtanto na mahal niya ako. Hindi ako naniniwala sa pagmamahal na sinasabi niya. I think you're just hitting her pride, hindi niya matanggap na nabaling ang pagmamahal ko sa iyo. Sigurado ka bang pagmamahal yan, Inigo? Nangilid ang mga luha ng dalaga. Paano kung tama ako? Paano kung tama si Ma'am Celeste na darating din ang araw at magsasawa ka sa akin? Masyadong mabilis ang lahat ng mga pangyayari, sa isang iglap. Mahal mo na ako, nagbuntong hininga si Inigo, mahirap nga namang paniwalaan, pero iyon ang nararamdaman ko. Aniya, kinuha niya ang kamay ng dalaga at inilapat sa kanyang dibdib. Nandito ka, ikaw na ang isinisigaw nito. Pero 2 years mong minahal ang asawa mo, higit pa nga roon dahil siya ang first love mo. Paano ko siya mapapantayan dyan sa puso mo, nababalot na ng pagdududa ang kanyang puso? Mapait na napangiti si Inigo, wala pa raw 1 buwan, Celeste told me that. How could I fall in love with you sa ikli ng panahon na yon? Hindi ko kayang ipaliwanag katulad ng hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi niya ako nagawang mahalin sa loob ng 2 taon. At kung bakit bigla niya na lang din akong mahal. Love is like that sometimes, Regina. Hindi maipaliwanag. Basta mo na lang nararamdaman. Basta na lang nangyayari, kagaya ng hindi ka tumigil na mahalin ako sa loob ng ilang taon na may mahal akong iba. Pinisil niya ang kamay ng dalaga. I don't know, hindi ko rin alam kung ano ang nangyari, basta, mahal kita, iyon lang ang mahalaga, wika pa niya. Napayuko si Regina, hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko. Inigo cupped her face. Don't you dare take a step back, Regina, don't you dare give up and leave me, don't you even dare think of that, tiimbagang niyang wika. Wala na akong pakialam kung tama ba o mali ito, I will fight for this, kaya lumaban ka para sa akin, please. Hindi tumugon si Regina, tigmak ng luha ang kanyang mga mata, litong-lito siya. Hindi niya alam ang gagawin, ilang taon siyang nangarap na mahalin ng kagaya ni Inigo, at minahal nga siya ni Inigo mismo, hindi niya naman iyon hiniling, sapat na nga sa kanya na makita ito at makasama, masaya na siya na masaya ito sa piling ng asawa nito.
Nabuhay siya sa 5 taon na nagdidiwang para sa kaligayahan ni Inigo. She never intended to ruin his marriage. Pero nang malaman niyang nasasaktan si Inigo, wala siyang ibang hiniling kundi ang muling maging masaya ito. She just wanted to help him. Walang kapalit. Wala siyang kahit na anong hinintay na kapalit. Hiniling niya ng makailang beses sa langit na maayos pa ang pagsasama nito at ng asawa. Ngunit nahulog siya sa kanya, masama ba siya kung masaya siyang minahal siya nito sa proseso ng kanilang naman siya magiging masaya kung sa mata ng Diyos at ng tao, mali siya. Regina, you've been with me for 5 years, anong malay ko kung sa 5 taon na iyon, ay mayroon ka na palang parte sa puso ko, kaya ganun na lang kadali na mahulog ang puso ko sa'yo. I was so busy loving my wife because that's what's supposed to be, pero hindi ako bulag sa mga katangian mo. He caressed her face. Let's do this, Regina, paninindigan kita, ano man ang mangyari, but please fight with me. Hindi pa rin tumugon si Regina, nilapitan lang siya nito at muling niyakap. Nakaramdam na naman ng takot si Inigo. Si Regina ay parang buhangin sa kanyang palad, nahahawakan niya ngunit hindi niya natitiyak kung mapapanatili niya ito roon sa habang panahon. Kung mayroon man siyang natitirang nararamdaman para kay Celeste, iyon ay ang respeto sa reputasyon nito bilang isang babae. Hanggat maaari, gagawin niya ang lahat para mailigtas pa rin ang reputasyon na iyon. Kung pagmamahal ay wala na siya, ngayon niya lamang naramdaman ang disgusto sa ginawa nito sa kanya sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Ngayon lang nagsisink in sa kanyang sistema, she used him, nakikita niya ang sarili na habang minamahal ang asawa ay nakipagkita ito sa iba, ibinibigay nito ang katawan sa iba, sa mga panahong tumatanggi ito sa kanya. Bukal sa loob namang ipinagkakaloob nito ang puri sa lalaking hindi raw nito nagawang kalimutan, naaawa siya sa sarili, 2 taon iyon na naging tanga siya nang hindi niya nalalaman. Sino ang hindi makakaunawa sa kanya kung mabilis na nahulog ang loob niya kay Regina na ilang taon pa lang may inililihim na pag-ibig sa kanya, nagtiis at nagmahal ng walang hinihintay na sukli. At ngayon, oras naman para sarili niya naman ang kanyang isipin, hindi niya sasayangin ang pagmamahal ni Regina. Celeste, tumigil ka pang ilang bote mo na yan, my God, baka anong mangyari sa katawan mo? Nag-aalalang wika ni Wendy, sa kanya na naman kasi tumakbo ang kaibigan. Sabi ko na nga ba, ang Regina na iyon ang babae ni Inigo, how dare she, kulang pa ang ginawa ko sa kanya, gustong-gusto ko siyang balatan ng buhay, muli siyang lumagok ng alak habang patuloy sa paghit-hit ng sigarilyo. Ayusin mo nga ang sarili mo, Celeste, sa ginagawa mong ito, lalong lalayo ang loob sa iyo ni Inigo, huwag kang magpatalo, ikaw naman ang asawa, Until when, atet na nga si Inigo sa divorce namin, wika pa ni Celeste habang patuloy ang pagbagsak ng mga luha, kalat na ang makeup nito lalo na ang mascara, itim na ang ilalim ng mga mata nito, aakalain mo ring lumuluha ito ng itim na tinta. Problema ba yun? Di wag kang pumayag, ipaglaban mo ang asawa mo, dapat alam ng mga kabit na iyan ang lugar nila sa mundo, nakakairita talaga ang mga ganyang babae. Walang kahihiyan sa katawan, gigil na wika ni Wendy, napatitig siya kay Celeste. Pero, teka, aniya, nagtataka lang ako, paano naman nangyaring may babae nga si Inigo? Baka naman may nagawa ka, o may hindi ka nagawa, mahal na mahal ka nun, ang bait-bait ni Inigo. Napalunok si Celeste. So, ano kasalanan ko? Kasalanan kong may babae siya, choice niya naman yun kung mambababae siya o hindi. Cheating is a choice, di ba? Kung may pagkukulang man ako, bakit kailangan niyang hanapin sa iba? Napahit-hit siya sa sigarilyong nakaipit sa pagitan ng kanyang mga daliri. Cheating is a choice, kagaya ng choice niya na mag-cheat kay Inigo sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, tama si Regina, bumabalik sa kanya ang lahat ng sinasabi niya, and it pisses her off. Hay nako, Celeste, ewan ko sa inyong mag-asawa, malay ko sa inyong dalawa. Na-stress ako sa iyo, bulalas ni Wendy, but at the end of the day, may pagkukulang ka man o wala, still you're the wife, ikaw ang may karapatan sa asawa mo, kaya kung ako sa iyo, huwag ka lang puro lasing, kumilos ka, my God, Celeste. Napalagok din si Wendy ng alak sa labis na stress sa kaibigan. Panay ang ring ng cellphone ni Celeste ngunit hindi niya yun pinapansin. Sino ba yan, batang kulit, sagutin mo kaya, wika ni Wendy. Nagkibit-balikat lang si Celeste at ipinagpatuloy ang pag-inom, lasing na ito at mukhang hindi na makakatayo at makakapaglakad ng diretsyo, mabigat na rin ang talukap ng mga mata nito.
Akin na nga yan, wika ni Wendy at saka hinablot ang cellphone na patuloy pa rin sa pagtunog, kaagad niyang pinindot ang green button at itinapat sa tainga ang cellphone. Pag-ibig, love, kunot ang noong ulit niya sa wika ng lalaking nasa kabilang linya. Celeste, nasaan ka ba? Tawag ako ng tawag, hindi mo sinasagot, lagi na lang ganito. Ano ba ang plano mo sa ating dalawa? May plano ka pa ba? Napalunok si Wendy, halos tulalang napatingin siya kay Celeste na ng mga oras na Leon ay tuluyan ng nakatulog. Kilala niya ang boses na Leon, boses iyon ni Arjo, ang first love at first boyfriend ni Celeste. Ang alam niya ay naghiwalay ang mga ito bago pa ang proposal ng kasal ni Inigo kay Celeste. Love, kung iyon ang tawag ni Arjo kay Celeste, ibig sabihin ay may relasyon ang dalawa, at ano raw ang plano ni Celeste sa kanilang dalawa. Marahas na napabuntong hininga si Wendy, sabi niya na nga ba at may ginagawang milagro ang kanyang kaibigan. Hoy babae, niyugyug niya ang balikat ni Celeste. Iyon lamang ang tugon ni Celeste, hindi na nito magawang maidilat ang mga mata. Ano ang mayroon kayo ni Arjo? Huwag kang magde-deny, kahit manggaling pa sa hukay ang boses niya, makilala ko pa rin. Ano bang kagagan ang ginawa mo? Sinasabi ko na nga ba at hindi magkakaganoon si Inigo kung wala kang ginagawang masama. Sa inis na walang makuhang sagot ay kumuha si Wendy ng malamig na tubig sa pitsyel at walang pag-aalinlangan na ibinuhos iyon sa ulo ng kaibigan. Literal na binuhusan ng malamig na tubig si Celeste, nanlalaki ang mga mata niyang napatayo siya. Sigaw niya, shit you, Wendy, ano bang problema mo? Galit na wika niya. Ako pa, naiinis na wika ni Wendy, ako pa talaga ang may problema. Ikaw, Celeste, ang may problema. Ano ang relasyon ninyo ni Arjo? May relasyon pa rin ba kayo? Akala ko ba hiniwalayan mo na siya bago kayo magpakasal ni Inigo? Celeste gritted her teeth, pinakialaman mo ang cellphone ko, wika niya, anong karapatan mong makialam sa cellphone ko? Wendy rolled her eyes. That's not the issue, Celeste, huwag mong ilihis ang usapan. Now, answer me, may relasyon ba kayo ni Arjo? Oo, bulyaw ni Celeste, oo, mayroon kaming relasyon, hindi kami naghiwalay kahit kasal na kami ni Inigo. Nagkikita pa rin kami ng madalas, so masaya ka na, napalunok siya matapos ang pag-amin. Parang naestatwa si Wendy sa kinatatayuan, kaya pala, aniya, whatever you're feeling mo ngayon, you deserve it, kung miserable ka, deserve mo. Kumunat ang noo ni Celeste, how can you say that to your best friend? Hindi makapaniwalang wika niya. Friend, do you even know kung ano ang kahulugan ng friend, Celeste? Konsentidor ako, oo. Konsentidor ako sa ugali mo, kahit na madalas nakakasulasok. Pero ngayon na alam ko na ang pinaggagawa mo, hindi na lang nakakasulasok ang tingin ko sa ugali mo, nakakadiri na. How could you do it to Inigo? Kaya naman pala nagkaganon yung tao. Nahuli ka niya, pastahan tayo. Hamon niya sa kaibigan. Kaya pala nagtataka ako, bakit magkakaganoon si Inigo? Tapos ngayon, akto ka na parang ikaw ang biktima. How could you? The disgust is in her voice. Wendy, wika ni Celeste, lumapit siya sa kaibigan at kinuha ang mga kamay nito, nawala na yata ang kanyang kalasinggan. Wendy, please, makinig ka muna sa akin. Wendy chuckled and smirked, sige, magpaliwanag ka sa kagagahang ginawa mo. Makikinig ako, tingnan natin kung justifiable ang ginawa mo. Kasi alam kung susubukan mong i-justify ang mga iyon. Matalim niyang tiningnan ang kaibigan. Naglakad si Celeste patungo sa bar at naupo, nasapo niya ang noo at saka nagsimulang magkwento ng mahinahon. I love Arjo so much. We had plans. Kasama na ron ang magpakasal. Pero nagkaroon ng problema ang kumpanya namin, at alam mo kung ano iyon. Sinabi ko iyon sa'yo. She looked at Wendy na buo ang atensyon sa pakikinig sa kanya. I had to do something kung hindi, sa kangkungan kami pupulutin. Wala akong alam sa buhay na posible naming kahantungan kapag tuluyan ng mabangkarote ang kumpanya. Natakot ako, bumagsak ang kanyang mga luha. Wala akong ibang nakitang paraan noon kundi si Inigo, patuloy niyang wika. He was so in love with me, and he's rich, extremely rich na sapat na para malutas ang problema namin. All I had to do is accept his love and marry him, patuloy ang pagbagsak ng kanyang mga luha. The pain is all over her face, ano naman ang mapapala ko kay Arjo noon? Wala naman siyang ibang maitulong sa akin kundi emotional support which is the least I needed, but I love him, but love was also the least I needed, kinailangan ko siyang bitiwan para mailigtas ko ang kumpanya, and that's what I did.
Pero dahil sa mahal ko siya, hindi kami naghiwalay, patuloy kaming nagkita, plinano namin ang lahat na kapag okay na ang kumpanya, hihiwalayan ko na si Inigo at magsasama na kami, kaya nang maramdaman kung okay na ang lahat, humiling ako ng divorce kay Inigo. Divorce, you mean to say, ikaw talaga ang may gusto ng divorce at hindi si Inigo, hindi makapaniwalang saad ni Wendy. Tumango si Celeste, nagawa mo yun kay Inigo? Napayuko na lamang si Celeste, I'm confused as hell, Celeste, at ano ngayon ang drama mo na galit ka sa babae ni Inigo? Gusto mo pang balatan ng buhay iyong babae? Tapos ayaw mo pa kamo sa divorce, what is happening? Celeste, what do you really want? Gusto kong bumalik si Inigo, and why, and how about Arjo? Akala ko ba si Arjo ang mahal mo? I love Inigo, iyon ang nararamdaman ko ngayon. Ngayon, natawa si Wendy, ngayon, you mean to say, magbabago pa, so ano, baka sa isang araw, si Arjo na ulit ang mahal mo, o baka naman mahal mo lang si Inigo ngayon kasi threatened ka kay Regina, hindi mo lang gusto na nasa iba ang atensyon ng asawa mo, Celeste, you're crazy. Mahal ko si Inigo, iiwan ko si Arjo, para ka lang nagpapalit ng damit, kung ano ang gusto mo, iyon ang isusuot mo, kung sawa ka na, huhubarin mo, aba, Celeste, tao ang pinag-uusapan natin dito, ang isa asawa mo, at ang isa lalaki mo lang, you better make up your mind. Wendy, sigurado na ako, I want Inigo back, gusto kong maayos pa ang marriage namin, I'm willing to do everything para lang bumalik siya sa akin, at paano si Arjo, Auber? Hihiwalayan ko na siya, napailing si Wendy, 2 taon ka ng kasal kay Inigo, kaya 2 taon mo na rin siyang pinaasa na babalikan mo siya. Bakit hindi mo na lang hiwalayan si Inigo kagaya ng plano ninyo? Bumalik ka kay Arjo, fix your mess. Celeste, kung masaya na si Inigo kay Regina, set him free, deserve niya, hindi kanya deserve. Kaibigan ba talaga kita, Wendy? Ako dapat ang nagtatanong niyan. Celeste, kaibigan ba talaga kita? Kasi sa mga naririnig ko ngayon, I can't believe that you're my friend. So, ano, tinatakwil mo na ako, nangingilid ang mga luhang wika ni Celeste. Hindi, pero sa pagkakataong ito, hindi na kita kukonsentehin, tugon ni Wendy, I want you to fix your mess, kapag naayos mo na ang lahat ng kailangan mong ayusin, saka ka lang bumalik sa akin, saka lang ulit ako magiging kaibigan sa'yo. Ilang saglit ding katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa bago magpasya si Celeste na pulutin ang susi ng kanyang kotse, fine, aniya at saka siya tumayo, she headed the front door. And where are you going? Kinakabahang wika ni Wendy. Di ba sabi mo, bumalik lang ako sa iyo kapag naayos ko na ang kalat ko, aalis ako, susubukan kong ayusin ang lahat, let's see kung makakabalik pa ako sa iyo, she smiled. You can't drive, Celeste, you're drunk, wika ni Wendy. Nakainom lang ako, besides, hindi naman ako bulag, makikita ko ang daan kaya huwag kang mag-alala, hindi na siya nagpapigil pa kay Wendy. Minabuting tawagan ni Wendy si Inigo, upang ipaalam dito na pauwi na si Celeste, ngunit hindi sumasagot si Inigo, ginasto niyang sundan si Celeste pero siguradong malayo na ito. Sa kabutihang palad ay ligtas namang nakauwi si Celeste. What did you do? What are you doing? Kampronte ni Inigo kay Celeste pagkauwi nito. Ilang saglit pa lang nang mabuksan niya ang messages ni Wendy, he was worried about her, of course, Celeste looks wasted, hindi siya sanay na nakikita ito ng ganon. Honey, nandito ka na pala, nakangiting wika ni Celeste, patakbo itong lumapit sa kanya, muntik pa nga itong mawala ng balanse, yamakap ito kay Inigo at hahalik sana ngunit umiwas si Inigo. Ano ang ginagawa mo sa sarili mo? Muling wika ni Inigo. Napakamot sa ulo si Celeste, ano pa nga ba, nagbuntong hininga ito. Pero ito ang gusto mo, wika ni Inigo, pero hindi na ito ang gusto ko, tugon naman ni Celeste, I want to keep you, Inigo, she stared at his eyes, nagsusumamo, nagmakaawa, oo, nagkamali ako, mahigit 2 taon kitang niloko, pero hindi ba ako pwedeng nagsisisi na ako, ayaw kong mawala sa akin, hindi ko kaya. Hindi mo talaga ako mahal, Celeste, ang yabang mo lang ang nagsasabi na itago mo ako. Hindi, Inigo, alam kong mahirap paniwalaan, pero iyan ang nandito sa puso ko. Kinuyam niya ang palad sa tapat ng kanyang dibdib. Hindi ko rin maintindihan, pero iyan ang nararamdaman ko. Akala ko, kaya ko, akala ko ayaw ko, pero hindi please, huwag tayong maghiwalay, ayusin natin ito. Nakatitig lamang si Inigo sa kanya, lumapit si Celeste sa hagdan at umupo sa pangatlong baitang nito. Dati, wala naman talaga akong pakialam sa iyo, ang inisip ko lang noon,
kailangan kong magtiis na makasal sa iyo para sa kumpanya namin, totoo. Hindi talaga ako nakaramdam ng pagmamahal sa iyo ni Katiting, pero nang makita kong may ibang babae kang pinaglalaanan ng atensyon mo, nasaktan ako, nasasaktan ako, nasasaktan ako, Inigo, para akong unti-unting pinapatay, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko naman dapat nararamdaman ito. Dapat wala na akong pakialam, dapat masaya ako, pero hindi kung hindi ito pagmamahal, ano ito? I'm willing to change, Inigo, handa na akong maging asawa mo, mahalin mo lang ulit ako, Inigo, ibibigay ko ang lahat sa iyo, magiging mabuti na akong asawa, wala ka nang hahanapin pa. Tumayo siya at lumapit sa asawang wala pa ring kibo. Niyakap niya ito, I'm really sorry for everything that I've done. Pinagsisihan ko na ang mga yon, kung pwede ko lang ibalik ang oras, hindi ko gagawin yon. Believe me, my heart shattered for you when I had to break the truth, I never wanted to hurt you, but I know that I would. She cupped his face, mahal pala kita. Sorry kung huli ko nang na-realize, it's late, but it isn't too late, right? Let's start over again, Inigo. Alam kong mayroon pang akin dyan sa puso mo, kahit kay Titing lang, Inigo, ibigay mo sa akin, tatanggapin ko, I will work hard to deserve your love again, just give me a chance, give me one more chance, please. Nakatitig siya ng diretsyo sa mga mata nito, naghihintay ng sagot nito, tahimik siyang nagdasal sa Diyos na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Isa na namang pagkakataon para